Bago natin simulan ang part 5, nais ko munang magpasalamat ng taos-puso sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo sa ating YouTube channel. Sa mga nagustuhan ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga susunod pang video na ating gagawin. Maingat na pinag-aralan ni Kale ang lahat habang nananatiling walang ekspresyon ang kanyang mukha. Sa madaling salita, ang layunin ko ay makaiwas sa biyahe papunta sa kabisera. Ang kanyang isip ay abala sa pagbuo ng mga plano. May 5 araw ako bago ang pag-alis. Kung sa loob ng 5 araw, hindi ako makahanap ng paraan, ang orihinal na Kale ay tiyak na papaluan ng todo ng ating bida. Hindi ako makakaalis. Mahuhulog ako sa desperadong sitwasyon at walang magbabago sa aking masamang kapalaran. Nagbigay si Count de Ruth ng ilang payo. Bago pa man si Basin, ikaw ang pumupunta sa mga seremonyas na tulad nito. Balikan mo ang mga panahong iyon at mag-relax sa biyaheng ito. Sa mga salitang ito, napagtanto ni Kale ang sitwasyon. Tumugon siya, Ama, medyo nalilito ako tungkol dito. Hindi ko maintindihan kung bakit ako ang kailangang pumunta. Maaari bang bigyan niyo ako ng oras para pag-isipan ito? Tiningnan siya ni Basin, tahimik ngunit puno ng pag-aalala, habang nagtataka kung ano ang iniisip ng kanyang nakatatandang kapatid. Si de Ruth ay tunay na isang huwarang ama, handa siyang igalang ang desisyon ng kanyang anak. Sige, maaari kang umalis, sagot niya kay Kale. Magalang ding sumagot si Kale, salamat po, at tumalikod na upang umalis. Ngunit bago pa siya makalayo, isang boses ang pumihil sa kanyang hakbang. Sandali, wika nito. Napabuntong hininga si Kale at nagtanong, ano pa? Hindi makatingin ng diretso si Basin sa kanyang nakatatandang kapatid. Malamig na wika niya, ang totoo, wala kang dahilan para tumangging pumunta kahit saan. Matapos sabihin iyon, agad na umalis si Basin, hindi nag-aksaya ng oras. Habang pinapanood ni Kale ang pag-alis ng nakababatang kapatid, napailing siya at napabuntong hininga muli, napakahirap nito. Sa loob-loob niya, iniisip niya, mawawala ang posisyon ko bilang tagapagmana. Si Basin, sa nakalipas na 2 taon, ay parang siya na ang gumaganap bilang tagapagmana. Pero ngayon, siya pa ang nagsasabing ako ang may dahilan para kumatawan sa pamilya. Napansin niya ang kumpiyansa sa kilos ng kanyang nakababatang kapatid. Si Basin, kahit bata pa, ay tila hindi mo mahuhulaan. Hindi na talaga madali ang mga bagay-bagay. Habang iniisip ang sitwasyon, napansin ni Kale na parang may mabigat na desisyon siyang kailangang gawin. Ang kanyang mga mata ay naging matalas, parang kutsilyo, habang iniisip niya, kapag hindi na makabalik si Kale, at si Basin ang mawala o mamatay bago maging isang Panginoon, malaking gulo ang mangyayari sa akin. Kailangang mabuhay si Basin para magkaroon ako ng payapang buhay. Sa sandaling iyon, nagsimulang maglakad si Kale ng mabagal, tila nag-iisip ng malalim, habang si Basin ay papalapit na sa pintuan. Ang pag-iisip niya ay naputol nang biglang tumakbo ang deputy butler, mukhang nagmamadali. Narito po kayo, Master. Tungkol sa kahilingan ng bisita. Hindi pa natatapos ang sinabi ng butler nang putulin siya ni Kale. Hans, tawagin mo siya dito. Nabigla ang butler, halos hindi makapagsalita. Ano po? Tumango si Kale at nagpatuloy sa pag-iisip. Base sa reaksyon ni Hans, mukhang nalutas na ang problema ng ating bida. Ngunit, kailangan ko na ngayong maghanda para sa di inaasahang biyahe patungong kabisera. Bago siya umalis, nagdagdag siya ng bilin, kung hindi siya dumating, sabihin mo na lang ito. Ang kanyang mga labi ay tila nagbitiw ng 2 salitang mahirap mabasa. Hindi inasahan ni Hans na ganoon kadali magmanyobra si Kale ng ibang tao. Gagawin ko ang lahat para mas maging maayos ang biyahe ko, naisip niya.
Ang pagkakataon niyang bayaran ang utang na loob sa ating bida ay dumating na, pero sa paraang magagamit niya ito sa kanyang kalamangan. Samantala, ang itim na buhok na binata, ang ating bida, ay nakaupo sa isang maluwang na silid, hinihintay ang tawag ni Kale. Ang dahilan ng pagtawag sa kanya ay sinabi na ni Kale kay Hans. Tahimik na umupo ang ating bida sa harapan ng isang mesa, pinapansin ang paligid. Hindi niya namalayan na tahimik siyang inoobserbahan ni Kale mula ulo hanggang paa. Simula nang alagaan siya ni Ron, mas maganda na ang kanyang kalagayan, napansin ni Kale. Ron, Bason, at Choi Han, ang tatlong ito ay gumagalaw ayon sa inaasahan ko, bulong niya sa sarili. Hindi ang tipo si Kale na mahilig sa paikot-ikot na usapan. Diretso siyang nagtanong sa ating bida kung paano niya maaaring suklian ang utang na loob. Ang ganitong direktang tanong ay tila nagdulot ng kaunting pagkahilo kay Kale, na kahit gaano katalino at mahirap basahin, ay napaisip din, diretsuhin na natin ito. May bahagyang pagbabago sa simula ng kwento ng bayani. Sinusubukan kong panatilihin ang mga bagay ayon sa libro, pero kung pupunta ako sa kabisera, tiyak na magkakaroon ng malaking pagbabago sa nangyayari. Bahagyang napangiti si Kale, ngunit siniguradong walang makakabasa ng tunay niyang nararamdaman. Hindi siya nagmadaling magbigay ng hiling. Maingat niyang inilapag ang isang pirasong papel sa mesa, at sinimulang isagawa ang bawat hakbang na nakaplano na sa kanyang isipan. Una, kailangan kong malaman kung ano ang kaya mong gawin. Simple lang, ito ay parang isang interview, sabi niya. Isang dramatikong tanungan sa pagitan ng dalawang lalaki ang nagbabadya. Sang-ayon naman ang ating bida sa ganitong paraan. Agad na nagtanong si Kale, alam mo bang protektahan ang iba? Naguluhan ang ating bida sa tanong, hindi agad maunawaan ang nais iparating ni Kale. Ang marangal na lalaki ay nag-cross ng kanyang mga binti, inilagay ang mga kamay sa likod ng upuan, at tila walang kabahala-bahala sa kilos nito. Isa itong biglaang pagbabago sa plano, pero posibleng magdala ito ng benepisyo sa akin. Kailangan kong pigilan ang mga miyembro ng grupo ng ating bida na makuha ang kapangyarihan ng caveman habang kinukuha ko ang mga bagay na kailangan ko. Wala rin namang silbi sa kanila ang kapangyarihang iyon, naisip ni Kale. Matapos ang sandaling pag-iisip, malinaw niyang sinabi, simple lang ito. Kaya mo bang protektahan ang iba nang hindi pumapatay? Tahimik na bumalot sa silid ang tanong na iyon. Nanigas ang ating bida, tila hindi makagalaw. Pinilit niyang magsalita ngunit tila walang lumalabas na salita. Matapos ang ilang sandali, nag-aatubili siyang sumagot, hindi ko na alam. Habang pinagmamasdan ni Kale ang mga kamay ng ating bida na nakayuko sa kanyang mga hita, nakikita niyang nakasarado ang mga ito sa kamao. Sa isip ni Kale, napakadelikado kung uudyukan ko siya ngayon. Ngunit sa kabila ng tensyon, diretsahang nagtanong muli si Kale, kaya mo bang pumatay ng tao? Sa kabaligtaran ng pag-aalinlangan niya sa unang tanong, malinaw at tiyak ang sagot ng ating bida, oo. Matapos matanggap ang sagot na iyon, idinagdag ni Kale, kung gayon, kaya mo ring protektahan ang iba. Mahirap ito, pero ang mahirap ay hindi nangangahulugang imposible. Ang tasa ng tsaa sa mesa ay matagal ng malamig. Nakasandal si Kale, nakatawid ang mga braso, nakatingin pa rin sa ating bida, ngunit ang kanyang isipan ay tila naglalakbay sa alapaap. Iniisip niya ang nakaraan. Sa buhay na ito bilang Kim Rok-soo, maraming sitwasyon ang iniiwasan ko dahil mahirap. Pero iyon ang dahilan kung bakit ako palaging nagbibigay. Sa bagong buhay kong ito sa walang kwentang katawan ni Kale, may isang napakalaking bundok na kailangan kong akyatan. Kung nais kong magkaroon ng tahimik na buhay sa hinaharap. Tahimik na tinanggap ng ating bida ang sinabi ni Kale. Mahirap, pero hindi ibig sabihin ay imposibleng magawa. Marahil ay totoo ito,
dahil sa ngayon, tila ang lahat ay maayos pa. Malapit nang matapos ang interview na ito. Okay, huling tanong, sabi ng ating bida. Magtanong ka na. Itinaas ni Kale ang kamay at nagtanong ng isang katan ng hindi inaasahan ng sinuman, anong pangalan mo? Medyo nagmamadali ang ating bida sa pagsagot. Hindi mo ba alam ang pangalan ko? Tahimik na sumagot si Kale, ngunit sa isip ay iniisip niya, oo, alam ko ang pangalan mo. Pati ang iyong ama, at siya ay parusahan na ngayon. Itinaas ni Kale ang kamay at nagsimulang magtayo ng paliwanag. Narinig ko ito mula sa iba, ngunit nais kong marinig ito mula sa iyo. Matapos ang ilang sandali, ipinakilala ng ating bida ang kanyang sarili ng maikli at tapat. Ang pangalan ko ay Choi Han. Ibinigay niya ang kanyang kamay kay Kale at ngumiti ng maliwanag at magaan, parang hindi pa siya ngumiti ng ganito noon. Si Kale, na nagbigay rin ng isang magalang na tugon, oo. At ang pangalan ko ay Kale Haas. Matapos ang mabilis na pagpapakilala, tumuon agad ang red-haired boy sa pangunahing paksa ng kanilang pagpupulong. Ipinasa ni Kale ang papel na nasa mesa papunta sa ating bida at nagsabi, ang kailangan mong gawin upang magbayad ng utang na loob ay napakasimple. Kinuha ng ating bida ang papel at binasa ito ng mabuti. Hindi niya maiwasang magulat at malito nang makita ang mga pangalang Rosalyn Locke at Kale. Habang binabasa ito, nagbalik sa kanyang isipan ang dalawang pangalan, ang prinsesa ng kalapit na kaharian, si Rosalyn, at ang tagapagmana ng Wolf King, si Locke. Si Rosalyn, isang batang babae na may malambot na buhok na kasing kulay ng orange-red na mga ulap, ay may malupit na lakas, pangalawa lamang sa ating bida. Hindi siya interesado sa trono at ang kanyang layunin ay hanapin ang pinakamalaking magic tower sa buong kontinente. Kung makamtan niya ito, magiging bayani siya. Ang anino sa pader ay nagsasalamin ng kanyang tunay na katauhan, matibay at matigas na si Rosalyn, kabaligtaran ng kanyang malumanay at mahinahong anyo. Samantala, si Locke, na tanging nakaligtas sa kanyang lahi, ang Lamlang clan, ay may kakayahang magbago sa isang malupit na werewolf. Tila mahina siya sa mga mata ng iba, ngunit kapag nagwala, siya'y mas brutal kaysa sinuman. Ang kanyang likuran sa pader ay nagsasalamin ng imahe ng isang mabagsik na werewolf. Habang nag-iisip, napansin ni Kale na nagsimula siyang makaramdam ng malamig at nanginginig. Sa isip ni Kale, napakahirap ng mga pangyayaring ito. Sabi ko na nga ba, hindi ko kayang ipagpatuloy ito. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at pinuri ang ating bida. Oo, yung dalawang iyon. Kaya alam mong magbasa, maganda. Malalaman mo na magsisimula ka ng paglalakbay kasama ko, sabi ni Kale habang hawak ang isang scroll. Pumunta siya sa mesa at iniunat ito. Nangyari itong maging isang mapa. Itinutok ng lalaki ang daliri sa isang lugar dito at sinabi, dito, kailangan mo lang sundin ang mga tagubili na isinulat ko sa papel. Nag-isip ang ating bida ng mabuti bago magtanong. Kung ganun, bakit kailangang samahan ako ng ating bida sa kalagitnaan ng aking paglalakbay? Sa unang episode ng Pagsilang ng Bayani, ipinakilala ang Marquis bilang kontrabida pagkatapos ni Kale. Mayroon siyang mahahabang makinang na blonde na buhok at nakasuot ng napaka-elegante. Siya ang laging nakakaabala sa prince at sa ating bida. Ang salbaheng iyon ay nagpakawala pa ng isang baliw na dragon. Nang maisip siya ni Kale na makisalamuha sa pet nito, napilitan lamang siyang magbigay ng isang pilyong ngiti. Sinubukan niyang hulihin ang dragon na wala pang 5 taon, ngunit nakatakas ito at naging baliw. Nawalan ito ng kontrol at nagbuga ng apoy, sunog ang lahat. Ang lahat ng naruroon ay kinailangang magtakip ng ulo at tumakas. Sa huli, pinatay ng ating bida ang dragon at ibinigay ito bilang isang regalo na tinatawag na death. Sa kabutihang palad, ang batang lalaki ay matapang na tumakbo papunta rito,
nagbigay ng isang nakamamatay na saksak sa ulo at ipinadala ito pabalik sa susunod na mundo. Pero ako, si Kale, ay kailangang pumunta sa isang baryo. Ang dragon ay aatake. Kung iiwasan natin ang baryong iyon, magiging huli tayo upang makarating sa sea, o kaya naman ay papatayin ito ng ating bida. Walang paraan, kailangan natin itong palayain bago pa ito maging agresibo. Tahimik na nag-isip si Kale, may pensive na tingin sa isang direksyon. Nang magsalita muli, sinabi niya, pupunta tayo sa kabisera kasama ang 2 taong ito, iyon ang paraan ng pagpapabalik loob ng ating bida. Habang patuloy na nakatutok ang ating bida sa pagbabasa ng mga tagubili na nakasulat sa papel, nagtaka ang batang lalaki, kailangan ko bang protektahan sila? Ang maharlikang lalaki ay hindi ganoong klase ng tao na labis magbigay ng mga utos tungkol sa langit at lupa. Hindi rin siya gaanong nagmamalasakit sa mga maliliit na bagay. Nasa iyo na yan, sabi ni Kale habang isinasara ang mata, ang tanging nais ko mula kay Throne, ay makapunta siya sa kabisera at makatagpo ako ng walang anuman na masama. At least, magagawa mo pa. Protektahan mo ang sarili mo. Ang biglaang tanong na iyon ay nagpaiwas sa ating bida, hindi makapagsalita ng malinaw. Nang makita ang ganitong ekspresyon, tinanong ni Kale ng mahigpit, bakit, alam mo ba ang sagot? Kaya mo ba? Nang marinig iyon, tumango ang ating bida at tumugon ng matibay, oo, kaya ko. Ipinilig ni Kale ang ulo ng may bigat ng loob, walang masabi tungkol sa batang ito. Dapat ay uminom na siya bago simulan ang pag-uusap na ito. Matapos makipag-chat sa ating bida ng ilang sandali, tinapos ni Kale ang usapan. Inabot ang kamay at nagsabi, pwede ka nang umalis. Nakarating na sa pinto ang ating bida nang maalala ng maharlikang lalaki ang isang mahalagang bagay at nagdagdag, sa pamamagitan ng lahat ng napag-usapan natin kanina, ito'y sekreto natin ha. Tumugon agad ang ating bida, alam ko. Gabi ng malamlam na buwan, ang langit ay punong-puno ng kumikislap na mga bituin. Matapos ayusin ang bagay na iyon, may isa pang bagay na kailangang asikasuhin. Pumunta si Kale sa studio ng kanyang ama at tinawag ito, Ama. Tumayo siya sa tapat ni Darth na nakaupo, at ipinahayag ang kanyang kasalukuyang hangarin, kailangan niya ng pera. At syempre, ang pamilya Hennes ay matagal nang kilala bilang isang mayamang aristokratang bloodline kaya madaling pumayag si Darth. Sige, ipapaalam ko sa treasurer. Agad, ibinigay ng Count ang tseke sa kanyang paboritong anak. Pagbalik sa kanyang kwarto, si Kale ay komportableng humiga sa kama, hawak ang tseke at tinitigan ito ng matagal. Labis siyang masaya at tahimik na umungol, ang pera nga pala, talagang pinakamahalaga. Lumapit si Ron at tinawag siya, ayun, boss, ito ang honey lemon tea na ginawa ng anak ko para sa iyo. Ibinaba ni Ron ang gintong tasa ng tsa sa tabi ng kama ni Kale. Ang as-asin ay ngumiti rin, isang kindat na nakakatakot na ngiti, ipinapakita ang kabaitan at malasakit. Magandang gabi, andito lang ako palagi sa tabi mo, boss. Ang batang lalaki ay hindi makatulog, patagilid siya ng patagilid, hindi magkamayaw. Nagsimula siyang makaramdam ng inis, pinalaki ang mga mata habang nakatingin sa kisame. Hindi na niya kayang tiisin, kaya't naupo siya, tinitigan ang bukas na pinto at pinagsabihan ng galit. Ang weird na matandang ito, nagpapahirap na sa aking tulog. Dapat ay ipadala ko na muna sila kasama ang ating bida. Si Ron at ang anak niyang si B-Rox ay hindi alam na sila na ang magiging susunod na target sa bagong plano ni Kale. Kinabukasan, umalis si Kale. Maaga ngayon, ang panahon ay tila medyo malamig kaya may kalabuan din. Kaninang umaga, ang mukha niya ay mabigat, medyo mapotla, at pakiramdam niya parang kakaalis lang sa isang horror movie. Kaninang umaga, naaalala pa niya ang nakakakilabot na pag-uusap na nangyari.
Ang lalaki ay nagpapahinga sa silya nang biglang may sumingit na suhestyon. Gusto mo bang manghunting ng kuneho? Maari kitang turuan. Hindi alam ni Ron kung aksidente o sinadyang ipaliwanag ng lalaki ang bawat proseso ng detalyado. Nagsalita siya ng may ka-smiling, ang manghunting ng kuneho ay hindi madali. Hindi mo alam kung kailan at saan sila tatalambo, kaya't kailangan mong magmasid ng mabuti at patayin sila kapag may pagkakataon. Matapos patayin ang kuneho, kailangan mong tanggalin ang mga testikulo. Habang hawak ang kuneho, ipinakita niya ang mga mata niyang may kasamang hindi maasahang lason. Ang kanyang bibig ay kurbado patungo sa isang perpektong arko, na parang nakatuon. Maari kitang turuan kung paano gawin ito, sa isip pa lang masaya ka na. Si Kale ay nagkaroon ng kilig at napatayo ang mga balahibo niya. Ang takot-takot naman ng matandang ito. Sa kabila ng takot, natuwa siya nang dumating si Ron. Nakakunot ang mga braso habang nag-iisip ng mga kalokohan, nang may lalaking tila nasa mabuting mood ang tumawag. Master, medyo maaga ka ngayon ah. Matapos ang ilang sandali, napansin ni Kale na nakapunta na siya dito ng ilang beses at nagsisimula ng maginhawaan sa lugar. Tanong niya, kamusta ang cake? Sinabi ng may-ari ng tindahan, inihanda ko na, nandyan na. Ibinigay sa kanya ang parehong malaking bag ng mga cake tulad ng dati. Nagtanong, by the way, ngayon ba ang huling araw mo na para bumili? Tumingin si Kale na parang nagtataka. Oo, may problema ba o gusto mo pa ng pera? Tugon ng may-ari ng bakery, syempre gusto ko pa. Tumawa lang si Kale at patang ang balikat ng may-ari, huwag kang mag-alala, kung gusto mong kumain, babalik ako. Wala nang nagawa ang may-ari kundi panuurin siyang maglakad palayo habang hawak ang bag ng mga cake. At habang si Kale ay patuloy na naglakad palayo, ang liwanag ng araw ay sumikat at nagbigay ng mainit na sinag ng umaga. Tumingin si Kale at nakita ang dalawang batang palaboy pa rin, nakaupo lang sa hagdan. Wala nang pagkain sa kanilang mga kamay. Nagbuntong hininga si Kale. Ang mga batang ito, wala ng tahanan. Parang naghihintay sila sa akin, kahit na ganoon ang kanyang iniisip, si Calamine ay isang mabait at maaway na tao. Kinuha niya ang bag ng tinapay at sinabi, hey, kunin mo. Tumayo rin ang mga bata at lumapit na may kalituhang itsura, ngunit tinanggap din nila ang kabutihang loob ni Calamine. Ang dalawang magkapatid ay may tig-isang bag ng tinapay sa kanilang mga kamay, tinitingnan si Calamine na dumaan at lumipas na parang hangin, tulad ng araw-araw. Ang layunin ng mayamang lalaki ay makarating sa puno na may ilang bag ng tinapay. Agad siyang tumingin sa paligid na parang nagmamadali. Pagkalipas ng ilang sandali, nakaramdam siya ng ginhawa. Buti na lang at may kalabuan ngayon, kaya hindi nila malalaman kung ano ang ginagawa ko dito. Ibinaba niya ang mga bag sa lupa at huminga ng malalim ng ilang beses dahil napagod siya, naghahanda upang bigyan ng puno ng isa pang buong pagkain. Ilang piraso ng tinapay ang patuloy na nahulog sa walang hanggang bibig. Ang pamilyar na tinig ng kabayo ay muling umalangaw-ngaw, pakibigay pa, pakibigay pa. Umupo si Kale sa ilalim ng malamig na lilam ng puno, generously binibigyan ang kanyang pagnanasa sa pagkain, pilit na tinatapos ang isang bag pagkatapos ng isa pa. Kumain ka. Biglang ang itim na butas ay naglabas ng isang misteryosong liwanag. Nang makita ito, parang natuwa ang pulang buhok na batang lalaki. Sa wakas, nagbago ang kulay nito. Kung aalisin ko lahat ng mga cake na mayroon, tiyak na mawawala ang liwanag na ito. Ngunit may hindi magandang nangyari muli. Ang puno ay biglang yumanig ng malakas. Parang nawala ng kontrol at patuloy na sumisigaw, pakibigay pa, pakibigay pa, pakibigay pa. Naging kalituhan si Calamine, tinakpan ang kanyang mga tainga upang pigilin ang ingay, naguguluhan sa iniisip, anong nangyayari. Hindi ito nakasulat sa nobela.
Nagtanong muli ang puno, ngunit iba kaysa sa dati. Kung magdadala ka pa ng higit, bibigyan kita ng isang regalo. Labis na nagulat si Kale nang marinig iyon. Laking gulat ang sumak sa kanyang mata. Regalo. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa puno, tinatanggap ang kahilingan. Sige. Agad niyang naubos ang buong bag ng tinapay, iniisip, ito na ang huling bag. Titingnan ko kung ano ang mangyayari pagkatapos kong ilagay lahat ito sa butas na ito. Biglang naramdaman ni Calamine ang isang bahagyang pagyanig sa lupa. Labis na nagulat si Kale. Tumingin siya pababa upang siyasatin ang butas na unang madilim, ngunit ngayon ay naglalabas ng maliwanag na puting liwanag. Ang pagyanig na kanina lang ay naganap.